Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 220 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Nagsimula na ngang umatake etong mga kakaibang nilalang mula sa random box na inilabas nitong si Jinyuk patungo sa kay Hound. Ang dalawa nga sa mga ito ay mga decoy lamang at tila ba punong-puno ng mga nag-uumapaw na confetti. Habang etong mukhang aso na natitira sa tatlo ay pasimpleng nagsagawa ng pagkilos mula sa likurang bahagi at ayon pa nga sa binata na ito nga daw ang totoo sa kanilang tatlo at kasabay na malakas na tumama ng direkta ang kaniyang kamao. Ngunit magkaganoon man ay madali din lamang itong nahiwa ng nasabing old guard na tila ba hindi man lamang tinablan ng malakas na sapak. Bagyangang napahanga etong si Jinyuk sapagkat ang pinsala nga daw na kayang idulot nitong nilalang na kanyang binili ay sapat na upang paslangin ang mga halimaw na nasa gitnang palapag ng tore. Kaya't do'y kaniyang napagpasyahan na ipagpatuloy na lamang ang paglikha ng distansya nang sa ganon ay mas lalo nga lamang daw makadama ng pagkamuhi etong si Hound. Subalit laking gulat nga niya nung kanyang masilayang nasa kanya ng harapan etong nasabing old guard at handa nang magpakawala ng kanyang napakalakas na pag-atake. Naging alisto naman etong si Jinyuk at mabilis na nagawang depensahan ang kanyang sarili gamit ang kanyang maliit na punyal habang inactivate ang skill na Giant's Clutch. Sadyang naglapat nga ang matatalim na sandata nitong dalawa, ngunit sa uli ay mas nanaig ang pwersa nitong si Hound at tuluyang nawasak ang punyal na nilikha nitong binata. Do'y kinumpirma nga din ng system na ang isinakripisyo niyang item ay hindi pa sapat upang maabot ang katumbas na kabayaran sa kondisyong hinihingi na makopya ang isa sa mga skill na tinataglay ng kaharap niyang old guard. Paliwanag nga niya na para sa kaniya ay hindi naman ganun kahirap na talunin at paslangin etong kanyang katunggali. Subalit ang hinihinging kondisyon nitong system ang lubos na nagpapasakit sa kanyang ulo. Pasimpleng naiinggit nga siya kina Teresa at Chun Yusong sapagkat wala nga daw silang ibang gagawin at iisipin kundi tanging ang manalo lamang kontra sa iba pang mga old guards na kanilang kinakaharap. Samantalang sa mga oras nga ding iyon ay ipinakita sa atin ang nagkalat na sirang bahagi ng kalasag na pagmamayari nitong si Teresa. Buhat ng tuluyan na itong bumigay mula sa tindi ng malalakas at sunod-sunod na palasong pinapakawalan sa kanya nitong si Blackrock na lubang nagpapahirap sa dalaga lalo na nung inactivate pa nito ang skill na symbol of target na siyang tinutumbok nitong mga palaso na tila ba mga guided missiles at direktang tumama ng napakalakas sa direksyong kinaroroonan niya. Napangiti nga etong si Blackrock sa kanyang nagawa, gayon din pasimpleng napahanga siya sapagkat nagawa nga raw nitong si Teresa na makaligtas mula sa napakaraming palaso na kanyang pinakawalan patungo sa nasabing dalaga. Habang makikita nga natin itong hirap na sa kanyang pagkakatayo at lubang napakaraming pinsala na ang kanyang natamo mula sa mga pag-atake ng nasabing individual. Subalit sa mga oras nga ding iyon, ay pasimple naman siyang tinahak mula sa likurang bahagi nitong si Prey at planong magsagawa ng kanyang sorpresang pag-atake. Ngunit sadyang napakabilis niyang kumilos nitong nasabing old guard at nagawang maiwasan ang kanyang pag-atake para dito sa kanya. Mayabang ang inilahad nitong si Blackrock na ilang beses pa nga daw ba niyang kinakailangang sabihin sa kanilang dalawa na hindi nila kailanman magagawang mailapat ang kanilang mga pagmamayaring sandata sa kanyang katawan at mabilis na gumanti ng isang napakalakas na sipa para kay Prey na tuluyang nagpatalsik dito sa lapag. Agaran namang nag-alala sa kanyang kalagayan etong si Teresa na sinagot naman nito na ayos lamang siya at mas minabuti pang ang humingi ng tawad dahil nabigo siya sa kanyang plano. Do'y kinausap nga siya ng kanyang ibang katauhan na si Nona at isinaad na wala nga daw siyang paki kung tamaan man siya ng mga pag-atake ng nasabing old guard. Subalit kung magpapatuloy ito ay tiyak na bibigay ang kanyang katawan na sinagot naman itong dalaga na alam niya ang bagay na iyon. Ngunit kaniya nga ring naalala ang nangyari kani-kanina lamang buhat ng hindi nga raw magawang tumagos ng kanyang mga pag-atake mula sa depensang tinataglay ng nasabing old guard. At to'y napagtanto na sadyang napakalaki ng pagitan sa level at lakas na kanilang tinataglay kontra sa isa't isa. Natawan na nga lamang sa kanyang narinig etong si Nona at kasabay na inilahad ang isang bagay na kanyang naiisip sapagkat mayroon pa nga daw isang paraan na tiyak na gagana kontra sa nasabing individual na talagang ikinabiglang marinig at mapag-alaman nitong babaeng kaibigan ng ating pangunahing tauhan. Kahit nga itong si Prey ay aminadong lubang napakalaki ang agwat ng kapangyarihan at kakayahan, mayroon etong nasabing old guard laban sa kanila. At malamang araw, batay sa kanyang pag-aanalisa, ay tanging 7% na lamang ang kanilang pag-asang manalo laban sa nasabing individual.
Kung kaya't maaari nga daw nilang pag-isipan at ikonsidera sa ngayon ang umatras na lamang muna at pag-isipan ang kanilang susunod na hakbang na dapat isagawa. Sinagot naman siya ni Teresa na mayroong isang bagay nga daw siyang natutunan mula sa napakahabang panahon na silang dalawa nitong si Jinyuk ay magkasamang nagsasagawa ng mga misyon. Doy naalala nga niya ang naging interaksyon nilang dalawa ng binata noong nasambit nito ang kanyang sekreto kung bakit hindi ito sumusuko kahit na ang mga bagay-bagay ay lubang wala ng pag-asa. At iyon ay dahil nga daw naniniwala siyang ang lahat ng bagay ay maaayos din sa uli. Muling nasambit nitong si Teresa na mayroon pang solusyon sa kanilang sitwasyon, kasabay ng muli niyang pagharap sa direksyong kinaroroonan nitong si Blackrock. Naganda na nga ito sa pagpapakawala ng kaniyang palaso at malakas pang ang hinamon etong dalaga na subukan na lamang daw nila kung sa tingin ng mga ito ay may pag-asa pa silang manalo laban sa kaniya. Agara namang direktang tumama ang kanyang pag-ataking pinakawalan sa direksyon nitong si Teresa, ngunit naging seryoso ang kanyang pagmumuka habang hindi lubos makapaniwala etong si Prey sapagkat hindi man lamang ito umiwas at hinarap na lamang ang kanyang mga palaso nang walang anumang pag-aalinlangan. Nadismaya nga sa klase ng aksyon nitong si Teresa ang nasabing individual at muling inactivate ang skill na Heavy Rain at nagpaulan ng sandamakmak na palaso patungo sa kinaroroonan nitong dalaga na sadya namang walang anumang planong iwasan ang lahat ng mga ito na tumatama sa kanyang baluti. Humakbang pa nga siya papalusong at mabilis na sinalubong ang umuulang palaso patungo sa kaniya na hindi magawang maunawaan ni Blackrock. At dahil nga rin sa kawalan ng focus, ay matagumpay na nakalapit sa kaniya etong dalaga at maigpit na kinapitan ang kaniyang mga braso. Pilit na nagpupumiglas nga sa kanyang pagkakakapit etong old guard at lahat na ng pamamaraan na maaari niyang gawin ay ginawa na nito laban kay Teresa. Nawika nga niyang ang kanyang espadang araw ay walang sapat na kakayahan na gumana laban sa kanya, kaya't ang tanging magagawa niya sa ngayon ay ang saluhin at iisin ang lahat ng kanyang pag-atake hanggang sa tuluyan siyang makapitan habang binababa niya ang kanyang depensa. Hindi nga makapaniwala etong si Blackrock sa klase ng estratehiya na naisip nitong dalaga, habang mula sa isang tabi ay inactivate naman nitong si Prey ang kanyang skill na puppeteer at lumika ng isang kakaibang sibat. Ayon nga dito na nauunawaan niya ang determinasyon nitong dalaga, lalo na't ang kanyang pag-atake kanina ang siyang gumana laban dito sa nasabing old guard. Magkaganoon man ay lubang napakahirap nga daw nitong patamaan dahil sa napakabilis nitong kumiglos. Subalit dahil kasalukuyang kinakapitan ng araw ito ng kanyang kasamahan, ay natitiyak niyang tatama na ang kanyang pag-ataking pakakawalan laban dito kay Blackrock. Doy buong lakas ng inihagis nitong si Prey ang kanyang sibat patungo sa katawan ng old guard. At ating agarang masisilayang ininda ang pinsalang tinanggap mula sa ataking tinawag niyang Spiral Flame mga master.